Mga kapuso, panoorin niyo po itong kakaibang karera na ito sa bansang Australia. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan. Ang tampok po kasi sa karerang ito ay mga ipis. Mamarkahan muna yung mga ipis, pagkatapos pakakabalan sila para magkarerahan. Ayan na! Ang lilipad, diskwalipikado ko. Sa bansang Thailand naman ito, karera gamit ang mga kama. Ayan o, may nakasakay, tinutulak. Meron namang karera sa Inglaterra. Sa tindi po ng hamon, kailangan pumirma ng isang ayan o, death warrant, kamatayan. Yung mga kalahok. Ang mga kalahok, pinasabak sa nagyayelong tubig na yan. Pinalublob sa putik. At pagkatapos, pinatawid sa mga lubid. Sa sobrang hirap, marami ang sumuko. Sa huli, ang pinakamanatag ay isang kalahok na Aleman. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Tumindi ang tensyon sa pagitan ni Senador Antonio Trillanes IV at dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Matapos magkainitan sila sa Senado noong nakaraang linggo, ngayon naman, tahasan na ang itinuro ni Trillanes si Reyes na siya umanong nasa likod ni retired Major General Carlos Garcia. At yan daw ang dahilan kung bakit si Garcia ay nakapagkamal ng aabot sa 300 milyong piso nung siya nasa pwesto pa. Nakatutok si Ruth Cabal. Imbis na sa Kamara humarap kung saan siya imbitado, sa harap ng media nagpakita si dating AFP Chief of Staff at Defense Secretary Angelo Reyes. Late na raw ang imbitasyon ng mga kongresista at nauna nang na-schedule ang press con niya. Hamon ni Reyes sa isang open letter kay Senator Antonio Trillanes IV, pangalanan ng sinasabing makapangyarihang tao sa likod ng nasibak na AFP Comptroller na si General Carlos Garcia, na kumamal daw ng limpak-limpak na salapi na maaaring umabot sa 300 million pesos. Knowing you to be a forthright and just person, I am confident that when you do name this powerful person, you will be able to substantiate the allegation. Makalipas lang ang ilang oras sa Senado, nakarating na kay Trillanes ang hamon ni Reyes. He asked me to name names, and I'm naming him as what was told by Colonel Rabusa. Naming him as what? As one of the principals behind General Garcia and General Ligot. Magkano pera pinag-uusapan? Billions. We're talking about billions. Tinawagan ng GMA News si Reyes para kunan ng reaksyon, pero sabi ng abogado nitong si Attorney Bonifacio Alentahan, di muna magsasalita si Reyes. Inihahanda na rin daw nila ang kaso laban kay Trillanes. Senator Trillanes, General Reyes. ako po, if I may, yes. No, you may not. No, you may not. Just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. Ang harapang ito ni Reyes na PMA graduate batch 1966 at ni Senator Trillanes na mula sa PMA batch 1995 sa Senado ng Huwebes, inirereklamo rin ni Reyes. Mali raw ang asta ng senador sa kanya na galing pa sa upper class. I'm not invoking my right nor the situation I'm in na upper class niya ako. Kung gusto niya gawin sa lahat ng upper class niya yun, okay lang. When the senator resource person relationship was being compromised, I had to put him in his place. I believe he was trying to harass the witness already. He was trying to harass Colonel Rabusa. Tinanggi ngayon ni Reyes na nakatanggap siya ng 50 million pesos na pabaon nung magretiro siya sa AFP. Pero nung hearing, sabi ni Reyes, hindi niya ito matandaan. We deny having received any money, unauthorized money. I never directed him to disburse or distribute money. Naniniwala ang kampo ni Reyes na malakas ang kasong graft na sinampa nila kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada dahil umano sa mga di naman totoong expose niya at ang testigong si George Rabusa nung Senate hearing. Pero sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, mababasura lang daw ang kasong ito dahil sa tinatawag na parliamentary immunity. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng questionin at panagutin ang sinumang senador o kongresista para sa mga pahayag nito sa plenaryo o sa komite. Ang ginawa nila sa Senado, hindi na yun in aid of legislation. Nang aakusa na sila, nagpo-prosecute. Winalang hiya si Secretary Perez, si Secretary Reyes doon sa Senado. Parliamentary immunity is not meant to be abused by the senators and congressmen. It is meant to encourage them to speak the unspeakable. I predict that the case against Senator Jinggoy Estrada, which is almost on 4 squares with my own cases, it's just in connection with the exercise of parliamentary immunity, will be dismissed by the Ombudsman as well. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Tumanggap ng parangal sa 2010 CMEO Australia Press Awards ang GMA reporter na si Claire Delfin
Bilang pagkilala ito sa sinulat na artikulo ni Delfin sa gmanews.tv tungkol sa proyektong Paling-Eskwela ng Department of Education. Layo nitong tulungan makapag-aral ang mga bata at matandang nagtatrabaho sa palengke. Unang umere ang istoryang ito sa News on Q sa Q Channel 11 at ginawa ng producers na sina Sofia Balod at Natanya Nono. Kapwa sila pinasalamatan ni Delfin. Dumalo rin sa parangal ang ilang opisyal ng Brunei at mga bansa sa Southeast Asia. It has been proven time and time again that education is a potent force in fighting poverty, and I hope that we'll all work together so that education will be accessible to all, especially the marginalized and disadvantaged. Susunod, nanay ni Charis, bakit kaya naiyak sa inawit ng anak? Malalaman yan sa pagbabalik ng 24 oras.